Does your heart get pumping, your feet get jumping? Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top. Tell me. Hello! Kamusta kayo lahat? Welcome sa ating weeknight ng online Citizen! Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth that you are the only God. You are the truth. Snap me back so I remember. Shout it in my ear that you are a faithful God, and you're right here. I freeze and I remember all you say and do. You take care and you will be there. Your word is true. I freeze and I remember that you love me so. You will provide and you'll be my God, so I will follow. Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth that you are the only God. You are the truth. Snap me back so I remember. Shout it in my ear that you are a faithful God, and you're right here. I freeze and I remember all you say and do. You take care and you will be there. Your word is true. I freeze and I remember that you love me so. You will provide and you'll be my God, so I will follow. I freeze and I remember all you say and do. You take care and you will be there. Your word is true. I freeze and I remember that you love me so. You will provide and you'll be my God, so I will follow. I will follow. O ayan mga bata, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat muli at nakasama namin kayo ngayong umaga sa ating online Kids Church. Siyempre mga bata, huwag natin kakalimutan kapag tayo ay mag-uumpisa ng ating Kids Church, alam niyo na kung ano ang ating ginagawa. Tayo ay nananalangin o nag-pray. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa ating online Kids Church, ngayong umaga mga bata, nawa ay iyuko ninyo ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mata, at tayo ay lalapit at ipagtatagubilin natin sa Panginoon ang ating Kids Church sa umagang ito. O lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Sabayan niyo ako o ulitin ninyo ang aking sasabihin. Panginoong Diyos, Panginoon Diyos, magandang umaga po sa iyo. magandang umaga po sa inyo. Salamat po Salamat po sa kalakasan kalakasan at sa panibagong buhay sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. pinapaloob mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, Salamat din po, Panginoon. dahil mayroong kaming kalakasan Kailangan po kaming kalakasan sa umagang ito umagang ito para magpuri sa iyong pangalan. puri sa inyong pangalan. Panginoon, Panginoon, hawakan mo po kami hawakan po sa kami aming online Kids Church sa aming online Kids Church sa umagang ito. sa umagang ito. Bigyan mo po kami ng kaunawaan at buksan mo po ang aming puso at isipan
isipan para malaman namin para malaman namin ang nais niyo pong sabihin ang nais na pong sabihin sa amin sa umagang ito. sa amin sa umagang ito. Panginoon, Panginoon, nawa po nawa po ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming gagawin sasabihin, sasabihin ay ikaw po ang maitaas. ay ikaw po ang maingitaas. Kaya Panginoon, Kaya Panginoon, gabayan niyo kami gabayan niyo po hanggang matapos ang tapos ang aming Kids Church. aming Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good, good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you, and you, and you, and you. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good, good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing
27, verses 1 and 2. Handa na ba, GJ and Jaja? Opo! Okay, ready? Begin! Psalms 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Whom shall I be afraid? Okay, verse 2. Psalms 27, verse 2. When the wicked, my enemies, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Ayan! Very good, Jaja! At GJ. O, handa na ba kayong kantahin ang books of the Bible? Opo! Ready? Kantahin natin. Unahin natin awitin ang Old Testament books. Sumunod naman ang New Testament books. Ready? Begin! Genesis and Exodus, the first book to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels. First and Second Kings, and then the Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Isaiah, Jeremiah, Lamentations too. Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Ayan! Nawa ay sumabay kayo sa pag-awit ng Old Testament books. Ngayon naman, humanda na kayo para awitin natin ang New Testament books. Sabayan natin si GJ at si Jaja. 1, 2, 3, begin! Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, Peter, John, Jude, Revelation. Ayan, salamat GJ at salamat Jaja sa pag-awit ng Books of the Bible. O ayan mga bata, bago tayo pumunta sa ating panibagong memory verse, ngayon naman ay i-recite muna natin ang ating kinabisadong talata o memory verse noong isang linggo na matatagpuan natin sa Psalms 29 verse 11. Pero mga bata, wala ngayon si Freddy kasi may pinuntahan siya. Pero huwag kayong mag-alala, sa isang linggo, makakasama natin si Freddy at ang kanyang mga kaibigan. Kaya ngayon sa umagang ito, ang kasama ko muna ay si Kuya GJ. At i-recite ni Kuya GJ ang Psalms 29 verse 11. Psalms 29, verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Ayan! Napakagaling naman ni Kuya GJ. Alam mo ba, Kuya GJ, hindi lang ikaw ang batang nag-memorize nun. Mayroong mga bata na nag-memorize din ang ating memory verse. Panoorin natin sila. Psalm 29:11. The Lord will give strength into His people. The Lord will bless His people with peace. Psalms 29:11. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Psalm 29:11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Psalm 29:11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kaniyang bayan.
pagpapalain ang Panginoon ang kaniyang bayan ng kapayapaan. Thank you po. 9 verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. 29 verse 11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Psalm 29 verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. O ayan mga bata, napakahusay nyo talaga at napakagagaling nyo na mag-memorize ng ating memory verse. So ngayon naman, ito ang ating kakabisaduhing talata sa buong isang linggo. Ito ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 11, verse 17. Ang sabi dito, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up with his only begotten son. Isa pa, Hebrews chapter 11, verse 17. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Ngayon naman sa Tagalog, sabi sa mga Hebreo, talatang 11, 17 o 17. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siya'y tumanggap na may galak na pangako at siya'y naghandog sa kanyang bugtong na anak. O, tingnan niyo mga bata, di ba si Isaac? Hindi niya alam kung anong gagawin ng kanyang tatay. Pero yung ugali ni Isaac, sumunod siya kung ano yung sinasabi ng kanyang tatay. At si Abraham naman, sumunod naman siya kung ano yung inuutos sa kanya ng Panginoon. So tandaan natin mga anak sa ating talata. Alam niyo ba, kapag tayo ay tumugon at sumunod sa sinasabi ng Diyos, tayo ay makatatanggap ng pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, tandaan niyo yan mga bata at ano ang gagawin niyo uli? Mag-selfie kayo habang nire-recite ninyo ang ating memory verse. O ayan mga bata, ngayon namang umaga, makinig kayo sa ating kwento. Dahil pagkatapos ito, magtatanong muli ako sa ating kwento na maririnig. Handa na kayo? Ang kwento natin sa umagang ito ay patungkol sa isang tatay na ang pangalan ay si Abraham. Kilala niyo ba kung sino si Abraham? Ano ang natatandaan niyo patungkol kay Abraham? Makinig kayong mabuti at ngayon ipapakilala ko sa inyo kung sino nga ba si Abraham. Si Abraham ay isang mabuting tao. Siya ay nakatira sa lungsod ng Ur at ang kanyang asawa naman ay si Sarah. Pero alam niyo ba, wala silang anak. Ang ibang tao sa Ur ay nananalangin sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila sinusunod ang Diyos. At pinatay pa nila ang ilang mabubuting tao. At alam niyo ba, pati si Sarah at si Abraham ay muntik na nilang patayin. Nanalangin si Abraham. Sinabi ng Diyos na kanyang pagpapalain si Abraham at ang kanyang mag-anak.
magpapadala ang Diyos ng tagutom sa masasamang tao. Kaya alam niyo ba ang nangyari? Nawalan sila ng pagkain. Pero sinabi ng Diyos kina Abraham at Sarah na umalis sa Ur. Ihahatid niya sila sa lupang pangako at ito naman ay sinunod ni Abraham dahil ito ay utos ng Diyos. Ipinadala ng Diyos ang tagutom sa masasamang tao kaya wala silang nakain. Habang sila Sarah ay naglakbay at si Abraham upang maghanap ng pagkain. Noong panahon na yon, alam niyo ba kung saan lang mayroong pagkain? Kundi sa lupain ng Ehipto. Kaya naman, sina Abraham at Sarah ay nagpunta sa Ehipto. Nagustuhan sila ng hari at binigyan niya sila ng maraming handog at hayop. Sila ay naging mayaman. Hindi nagtagal ay umalis sina Abraham at Sarah sa Ehipto. Dinala ang kanilang mga hayop, alipin at ari-arian. Sila ay naglakbay sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, sila ay dumating sa lupang pangako na sinabi ng Diyos kay Abraham na tingnan ang lupaing ibinigay ng Diyos sa kanya ang lupain. Maraming taon ang lumipas. Nagkaroon ng digmaan sa lupain. Si Abraham at ang kanyang mga tagapaglingkod ay nakipaglaban. At alam niyo ba, sila ay nanalo sa digmaan. Pagkatapos ng digmaan ay nakilala ni Abraham si Melchizedek. Si Melchizedek ay isang mabuting hari. Taglay niya ang pagka-saserdote. Binasbasan niya si Abraham. Si Abraham ay nagbayad ng kanyang ikasampung bahagi kay Melchizedek. Sinabi ng Diyos na dadami ang mag-anak ni Abraham. Ang kanyang mag-anak ay magtataglay ng pagkasaserdote. Mapapasa kanila ang lupaing pangako. Hindi nagtagal, sinabi ng Diyos na si Abraham ay Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. At ang kanyang pangalan ay si Isaac. Alam niyo ba mga bata, nang nalaman ni Sarah na siya ay magkakaanak, siya ay tumawa. Sabi niya, ako? Itong tanda ko na to, magkakaanak pa ako? Dahil ng panahon na yon, si Sarah ay 70 taong gulang. Sa palagay nyo, magkakaroon pa kaya ang isang babae na 70 taong gulang ng isang anak? Diba para sa atin, imposible yun. Dahil napakatanda niya na at hindi niya na kayang manganak. Pero, tingnan nyo mga anak, ang pangako ng Diyos, diba sinabi niya, dadami ang mag-anak ni Abraham. Subalit sinabi nga yun ng Diyos na si Sarah ay magkakaanak. At isang araw, ito na nga ang nangyari. Si Sarah ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaking nagngangalang Isaac. Gusto ng Diyos na malaman kung si Abraham ay susunod sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanyang, ialay niya si Isaac sa isang bundok. Natatandaan niyo ba mga anak, bago tayo magpatuloy sa ating kwento, sa susunod na mangyayari, natatandaan niyo nung sinabi kay Sarah na siya ay manganganak, anong ginawa niya? Siya ay tumawa. At alam niyo ba na ang pangalang Isaac
Ang ibig sabihin ay kagalakan o sa Ingles ay katuwaan o kaya naman ay laughter. At alam nyo ba, dahil nga ibinigay ng Diyos si Isaac kay Abraham at Sarah, mahal nila ito. Minahal ni Abraham ng labis ang kanyang anak. Hindi niya gustong ialay si Isaac, subalit gusto ni Abraham na sundin ang Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham na pumunta sa isang bundok. Isinama niya si Isaac at ang dalawa pang lalaki. Sina Abraham at Isaac ay sumakay sa isang buriko. Sila ay naglakbay sa loob ng 3 araw. Di ba ang tagal nun? Siguro, kung si Isaac, siguro pagod na siya. Magrereklamo na siya nun, di ba? Kasi, lalakad siya, tapos, ang layo-layo pa, hindi niya pa makikita yung nanay niya. Ang dalawang lalaki ay naiwan kasama ng buriko. Sina Abraham at Isaac ay lumakad paakyat sa bundok. Nagdala si Abraham ng patalim. Si Isaac ay nagdala ng isang kahoy. Itinanong ni Isaac kung nasaan ang iaalay na kordero. Sinabi ni Abraham sa kanyang, "Huwag mag-alala." Gumawa ng isang dambana si Abraham. Naglagay siya ng kahoy roon. At alam niyo ba kung ano ang ginawa niya? Iginapos niya ni Abraham si Isaac at inihigan siya sa dambana. Itinaas niya ang patalim kay Isaac. Handa niya nang ialay si Isaac sa Panginoon. Subalit may isang anghel na nagsalita kay Abraham at sinabi niya kay Abraham na huwag mong ialay si Isaac. Sinunod ni Abraham ang Diyos. Minahal ng Diyos si Abraham. Tumingin sa paligid si Abraham. Nakita niya ang isang lalaking tupa sa mga palubong. Ibinigay ng Diyos ang lalaking tupa para sa pag-aalay. Inialay ni Abraham ang lalaking tupa sa dambana. Nasiyahan ng Diyos sapagkat sinunod siya ni Abraham. Sinabi ng Diyos na kanyang pagpapalain ang mag-anak ni Abraham. Umuwi na sina Abraham at Isaac. Sinunod ni Abraham ang Diyos. Handa siyang mamatay ang kanyang anak. Alam niyo ba, para sa isang tatay, mahirap na ialay ang kanyang anak. Pero dahil mahal niya ang Diyos, sinunod niya rin ang utos ng Diyos. Kung ano ang ginawa ni Abraham ay katulad din ng ginawa ng Ama sa langit. Ang Ama sa langit ay nakahandang hayaang mamatay ang kanyang anak na si Hesukristo para sa atin. Minahal ng Ama sa langit at ni Abraham ang kanyang mga anak. Minahal ni Jesus at ni Isaac ang kanyang mga ama at sumunod sa kanila. O tingnan mo mga bata, ang buti ni Abraham. Kahit alam niya na masakit para sa kanya. Pero anong ginawa niya? Sinunod niya pa rin ang Diyos. O kayo, mga anak, sa palagay niyo ba, kaya niyong gawin yung ginawa nila? Diba? Katulad ngayon, Father's Day, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng ating mga tatay. Ano naman kaya ang pwede natin gawin para sa ating mga tatay ngayong espesyal na araw? At hindi lang porke espesyal na araw, ngayon lang natin gagawin. Halimbawa, pagkagising sa umaga, ano ang ginawa mo sa tatay mo? Pinagtimpla mo ba siya ng kape? Binati mo ba siya? Pinagsilbihan mo ba siya?
O ano ang ginawa mo? Wala lang, nakita mo lang yung tatay mo, hindi mo na siya pinansin. Alam nyo, mga anak, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin sa langit, ganon din ang pagmamahal sa inyo, sa akin ng ating mga tatay. Dahil handa nilang isakripisyo ang lahat para sa kanilang mga anak at para sa kanilang pamilya. At alam nyo, yung mga tatay na yan, sila yung mga masigasig. Halos minsan hindi na natutulog para lang ibigay ang ating mga pangangailangan. Yan ang ating haligi ng tahanan at sila ang katulong ng ating nanay. Kaya naman, ang tanging ko masasabi sa inyo mga anak, kaya ngayon, Father's Day, iparamdam nyo sa inyong mga tatay ang inyong pagmamahal. Alam nyo, hindi naman kailangan yung material na bagay. Pwede rin yung 4 na letra na ang tinatawag ay, sa English, ang sabi ay obey. Sa Tagalog ay pagsunod. Alam nyo ba, sabi nga doon, kailangan nating sundin ang ating mga tatay. Hindi lang tatay, kasama doon ang ating mga nanay. Okay, mga anak, kaya ngayon, hindi lamang sa araw na to, kailangan practicein natin araw-araw ang pagsunod. At huwag niyong ikakayain yung mga tatay. Dahil ang ating mga tatay, kung wala sila, wala tayo. Kaya tandaan niyo mga anak, na lagi niyong mamahalin, ipapanalangin, susundin ang ating mga tatay. Pati ang ating mga nanay. Kaya tingnan niyo ang ginawa ni Abraham, kahit masakit sa kanya, mahirap sa kanya dahil mahal niya ang kanyang anak, mahal niya rin ang Diyos. Kaya mas higit niyang sinunod ang Diyos. Pero nakita ng Panginoon ang puso ni Abraham. Kaya naman, nag-provide ang Diyos para kay Abraham. Kaya tandaan niyo mga anak, ang 4 na letra ay ang pagsunod. Kung gusto nating iparamdam ang pagmamahal natin sa ating mga tatay. Para sa ating katanungan, sino ang mag-asawa na mahal ang Diyos pero wala silang anak? Ang galing, si Abraham at saka si Sarah. Ilang taon si Sarah nang siya ay magdalang tao? Magaling! Ang gagaling niyo talaga, ang huhusay niyo. Pangatlong katanungan. Ano ang ipinangalan ni Abraham at ni Sarah sa kanilang anak? Tumpak! Ang pangalan ay Isaac. Pang-4 na katanungan. Ano ang iniutos ng Diyos kay Abraham na gawin niya para sa kanya? Magaling na ialay sa kanya si Isaac. Ang tanong, sinunod ba ni Abraham ang utos ng Diyos? Opo, ang gagaling niyo talaga. O ngayon, nung sila ay nasa tuktok na ng bundok, ano ang inutos ni Abraham kay Isaac? Tumpak, kumuha ng mga panggatong at ilagay doon sa altar kung saan sila mag-aalay. Alam ba ni Isaac na siya yung iaalay? Tumpak, syempre hindi. Pero ang ginawa ni Isaac, sumunod pa rin siya sa utos ng kanyang tatay. At nang ito ay papatayin na ni Abraham, ano ang ginawa ng Diyos? Ang galing! Pinahinto niya si Abraham at nag-provide ang Panginoon ng isang ram para yon ialay sa kanya. O mga bata, ano naman ang natutunan ninyong aral sa ating kwento sa umagang ito? Kailangan tayo ay sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Kahit mahirap, kahit hindi parang ayaw natin, kahit parang sa tingin natin hindi madali, pero magtiwala tayo sa Diyos
dahil walang imposible sa Kanya. Diba? Katulad ng ginawa niya kay Abraham. Mahal na mahal ni Abraham ang kanyang anak. Siyempre, katulad ngayon, Father's Day, yung pagmamahal ng isang tatay, diba? Sa isang anak, lahat gagawin niya para sa isang anak. At masakit para sa isang tatay na ibigay yung isa niyang anak para sa Panginoon. Pero dahil mahal ni Abraham ang Panginoon, sinunod pa rin ang Diyos. At dahil mahal ng Panginoon ng mga bata, hindi niya rin hahayaan na mapabayaan o mapahamak ang mga batang katulad niyo at katulad ng ibang bata na nakikinig sa atin. Kaya mga anak, tandaan nyo, walang imposible sa Diyos. Basta tayo ay manalig, manampalataya, at magtiwala sa Kanya. Okay? Salamat! Ayan mga bata, sa umagang ito, gagawa tayo ng ating craft. Okay, ang ating craft ay gagawa tayo ng isang ram. Okay, dahil yun yung ibinigay ng Diyos para kay Abraham na i-offer sa kanya. Paggawa natin ng ram, kailangan natin ng asul na papel, color paper, green na color paper, and then black na art paper, paper plate at cotton. Kailangan natin ng pencil pen, lapis, gunting, at ang glue. So, ang unang gagawin natin ay ilalatag muna natin ang kulay blue na papel. Pero ikat muna natin ang paper. Ayan mga bata, ito yung ating craft. Tapos of course, huwag natin kalimutan, ilagay yung ating verse na Hebrews 11:17. So ayan mga bata, ito ang ating craft sa umaga ito. Okay, so nawa nagustuhan nyo at kapag ginawa nyo, i-video nyo yung mga sarili nyo at ipadala nyo sa akin. Thank you! So, ayan mga bata, tandaan ninyo ang ating pinag-aralan sa umaga ito, ang buhay ni Abraham. Kasi alam niyo ba ngayong araw, diba, sinelebrate natin ang Father's Day. Kaya inalala natin ang buhay ni Abraham o ni Abraham. Tandaan nyo na kahit mahirap sa kanya, ibibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Dahil pinag-utos ng Diyos na gawin niya. Pero, tandaan natin, grabe ang pananampalataya ni Abraham. At grabe ang pagsunod niya sa Diyos. Kaya tandaan nyo, mga bata, sino man sa inyo nakikinig sa atin ngayon ha,
Tandaan nyo at huwag nyo kalimutan na tayo ay sumunod sa utos ng Diyos kahit mahirap ito pero dapat nating gawin katulad ng ginawa ni Abraham. At ngayon naman, bago tayo umuwi o bago natin tapusin ang ating online kids church, magpe-pray muli tayo. O iyuko ninyo ang inyong mga ulo at ipikit ang inyong mata at sabayan ako. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, salamat po salamat po sa natapos naming sa natapos namin online kids church. online teacher. Salamat po Salamat po sa buhay ni Abraham. sa buhay ni Abraham. Panginoon, Panginoon, turuan mo kami tulungan niyo kami na patuloy na sumunod tuloy sa sumunod sa iyong kalooban. sa iyong kalooban. Panginoon, Panginoon, alam namin, alam namin, hindi mo kami hindi mo kami pababayaan. pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni Jesus, Amen.